Magandang araw ng Miyerkules, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kaya pa ring mapababa ang presyo ng bigas sa bansa sa 20 pesos kada kilo. Sa kanyang pagbisita sa Zamboanga City nitong Martes, sinabi niyang mangyayari ito kapag matatag na ang sektor ng agrikultura at napababa na ang gastos sa produksyon ng mga magsasaka. Tiniyak naman ng Pangulo na ginagawa ng gobyerno ang lahat para maisaayos ang sektor ng agrikultura sa bansa upang matiyak ang sapat na supply at abot-kayang presyo ng pagkain. Sinabi rin niyang magbabantay na maigi ang mga otoridad para mapigilan ang pagpasok ng smuggled na bigas. Pinangunahan ng Pangulo ang pamimigay ng sako-sakong imported na bigas sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Bahagi ang mga ito ng nakumpiskang mahigit 42,000 sako na hinihinalang ipinuslit mula sa iba't ibang bansa. Namahagi rin ang gobyerno ng bigas sa bayan ng Sibuco sa Zamboanga del Norte at Tungawan sa Zamboanga, Sibugay. Nanawagan ng Department of Justice sa gobyerno na magsampa ng kaso laban sa China kaugnay ng mga insidente ng pagkuha at pagwasak sa mga coral sa West Philippine Sea. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, inirekomenda nilang magsampa ng kasong kaugnay ng pagkawasak sa kalikasan laban sa China. Pag-uusapan umano nila ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang issue sa West Philippine Sea sa lalong madaling panahon. Dagdag ni Remulla, kasalanan sa sangkatauhan ang ginagawang pagkuha at pagsira sa mga coral. Makikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga environmental lawyers sa bansa para planuhin ang anumang legal na aksyon. Ayon naman kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., paglabag sa pandaigdigang kasunduan ang pagwasak sa mga coral at yamang dagat sa West Philippine Sea. Naunang iniulat ng Philippine Coast Guard ang pagkawasak ng mga coral reef at yamang dagat sa seabed ng Rosul Reef at Escoda Shoal. Nadiskubre naman ng Armed Forces of the Philippines Western Command ang pag-harvest ng mga coral sa Rosul Reef kung saan naglalagi ang militia vessels ng China. Binigyang din ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang pagpapaigting sa seguridad ng mga mamamahayag lalo na't nalalapit na ang barangay at sangguniang kabataan elections. Sa isinagawang NCR-wide Media Summit ng PTFOMS sa Bayview Park Hotel sa Manila, ibinahagi ni PTFOMS sa Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez na nakipag-ugnayan sila sa Public Attorney's Office para sa legal assistance hinggil sa mga kasong libel at mga work-related cases. Hinikayat din ni Gutierrez sa mga mamahayag na agad ipaalam sa kanila o sa Philippine National Police kung mayroon silang natatanggap na anumang uri ng pagbabanta sa kanilang buhay habang ginagampanan ng kanilang trabaho. Siniguro niya na handa ang PTFOMS na tumugon at magbigay ng proteksyon sa kanila laban sa anumang panganib. Gayunpaman, ipinaalala ni Gutierrez ang kahalagahan ng responsableng pamamahayag upang maiwasan ang mga pagbabanta at karahasan sa hanap buhay ng mga mamahayag. Dagdag pa ni Gutierrez, layunin ng Media Summit na imulat ang kahalagahan ng pagprotekta sa malayang pamamahayag sa bansa. Nakatakda namang ganapin ang susunod na Media Summit sa Davao City sa Oktubre. Napanalunan na ang jackpot ng Ultra Lotto 658. Ang premyo, higit 77 milyong piso lang naman na solong iuuwi ng isang mananaya. Swerteng nahulaan ng mananaya ang winning number combination na 7, 10, 9, 13, 21 at 19 sa draw nitong Martes ng gabi. Huling nakuha ang jackpot prize sa 658 Ultra Lotto noong August 11 na nagkakahalaga ng 49.5 million pesos na solo ding naiuwi ng isang maswerteng mananaya. Ang kanyang winning combination naman ay 50, 46, 57, 40, 4 at 19. Samantala, wala pang nananalo sa Super Lotto 649 at Lotto 642. Ayon kay PCSO Senior Marketing Specialist Romy Sison, maaari nang i-claim ng mga Lotto winners ang kanilang premyo sa PCSO Main Office sa Mandaluyong. Dalhin lamang ang Lotto ticket at dalawang valid ID. Huwag din kalimutan pirmahan agad ang likod ng ticket para hindi maklaim ng iba. Paalala din niya, maaari lang i-claim ang premyo sa loob ng isang taon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Benj Pondok. Magandang hapon.